Sa gitna ng mga agam-agam, magpaalala na baka hindi matugunan ng gobyerno ang lumalaking pangangailangan o demand para sa kuryente. Tiniyak ng Department of Energy na nakalatag na ang mga proyekto para sa pagpapatayo ng mga bagong planta ng kuryente. Pero ayon kay Senador Chis Escudero, hindi sapat ang mga yan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Noong Administrasyong Cory Aquino noong dekada 80, naranasan ang malawakang brownout sa bansa. Nagpatuloy ito hanggang unang bahagi ng dekada 90. Kung hindi raw gagawa ng paraan ngayon ng gobyerno, may mga nababahalang mauulit ang ganitong krisis sa kuryente. Unless we take steps to make sure that that pipeline is open, we will be in trouble. We have more flexibility. So parang iba naman ang sitwasyon ngayon, hindi naman, Hindi magiging as serious as during Cory's time. Sa pag-aaral ng Department of Energy, kung walang itatayong bagong planta ng kuryente ang pamahalaan, simula 2015, mararamdaman ang kakulangan sa kuryente. Sa datos na ito mula sa DOE, makikita ang inaasahang tuloy-tuloy na pagtaas ng demand sa kuryente sa mga susunod na taon. Sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao. Pero sabi ng DOE, sa unang 3 taon daw ni Pangulong Aquino, nadagdagan ang ating power supply ng mahigit 1,500 megawatts. Para naman sa taong ito, ilang power project ang nakalatag na makakalikha ng dagdag na 822 megawatts. Tuloy din daw ang iba pang proyekto. At sa tansya ng DOE, sa pagtatapos ng termino ng Pangulo, sa 2016, may karagdagan 2,817 megawatts na power supply na sasapat sa inaasahang paglaki ng demand sa kuryente. Wala pong dapat ikabahala. Meron ho tayong sapat na kuryente. At kami po ay patuloy na nag-encourage at nagpa-facilitate na matuloy yung mga project na yon. Sa Luzon, 10 proyekto ang committed. Sisimulan pa lang ang iba at ang iba'y itinatayo na. Gaya ng Puting Bato Coal-Fired Power Plant Phase 1 and 2 at SLPGC Coal-Fired Power Plant na kapwa nasa Calaca, Batangas. May 6 na proyekto sa Visayas at 4 sa Mindanao. Kadalasang abot ng 3 hanggang 4 na taon ang pagtatayo ng malalaking power plant. Unang thrust nga ni Secretary Petilla was really to strengthen yung aming investment promotion office na kung pwede i-babysit namin or talagang we facilitate na ma-realize yung project requirements. Para kay Senador Chis Escudero, isa sa mga tumuto sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kulang pa ang mga plantang itinatayo ng pribadong sektor. Kulang pa rin yung reserve natin at marami pa rin tayong kailangan pagdating sa baseload capacity. On average, every year dapat nagdadagdag tayo ng 300 megawatts kada taon. Na hindi nangyari sa mga nagdaang taon. Dapat din daw ayusin ang palakad ng Energy Regulatory Commission para hindi na magkaroon ng biglang pagtaas sa presyo ng kuryente gaya ng nangyari kamakailan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.